Sinampana ng reklamo ang mag-asawang may-ari ng kotse kung saan natagpo ang patay ang dalawang bata sa Antipolo nitong Martes. Nauna na itinanggi ng mag-asawa na may kinalaman sila sa pagkamatay ng mga bata. Narito ang report ni Julio Segovia. Reklamong negligence resulting in double homicide in relation to RA 7610 ang isinampa ng mga magulang ng kapwa-4 na taong gulang na sina Aljo Malaco at Renz Gaho laban sa may-ari ng kotse kung saan natagpo ang patay ang dalawang bata sa Cavaliers Village sa Antipolo nitong Martes. Sila ang mag-asawang Amelia at Mercurio alias Jonathan Tupas. Hanggang ngayon, naghihinagpis pa rin ang ina ni Aljo. Hindi raw nila matanggap ang brutal na pagkamatay ng bata. Sa medical legal report, bagaman suffocation ay kinamatay ni Aljo, lumalabas na nagtamo rin siya ng pasa at sugat sa mga kamay, braso pati sa ulo. Ang nakapagtataka pa, basang-basa raw ang dalawang bata nang madiskubre nila. Siguro itong bata na ito, bago nilagay nila sa sasakyan, pinapahirapan muna nila sa loob. Nilulublob muna nila sa tubig, tapos hindi mamamatay-matay, inuuntog ang ulo. O ano ginagawa? Ginaganon kasi makikita mo may mga sugat siya dito sa diba, sa mga kamay. Nailibing na si Aljo, pero hindi raw titigil ang kanyang pamilya hanggat hindi nakakamit ang inaasam-asam na hustisya. Wala namang kamalay-malay yung bata eh. Pagpalagay natin nakukulitan sila pero hindi ganun sila dapat dahil tao din naman sila. Paano pag mangyayari sa kanila yung ginagawa nila sa anak ko? Ano kaya mararamdaman nila? May anak din naman sila eh, nanay din sila eh. Ang isa pang biktima na si Renz, nakaburol pa rin. Panganay sa 3 magkakapatid, kaya damang-dama ng pamilya ang pangungulila. Talagang sinadya eh, hindi naman po disgrasya lang ito eh. Kaya po humihingi po talaga ako ng katarungan. Binalikan namin ang village kung saan nakatira ang inirereklamong mag-asawang Tupas. Ayon sa gwardya, ayaw na raw munang magbigay ng pahayag ng mag-asawa. Pero nauna na nilang itinangging may kinalaman sila sa pagkamatay ng dalawang bata. Julio Segovia, GMA News.